Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mga panig ng mundo kayo naroroon. Ako si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos sa buong mundo, para magpahayag ng katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan, at tayong mga tao ay hindi nabubuhay para lang sa ating sarili o dahil sa mga pagkain na kinakain natin. Ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ay ang siyang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus, na parating kasama ni Jesus, na siyang lumalang sa lalaki at babae, na may pag-aari ng ating buhay. At sa araw na to, ang topic ko ay Armageddon, Juan Ponce Enrile, patay na. Ang Armageddon ay isang labanang espiritual na siyang magaganap sa huling panahon, bago pa yung paghuhukom ng Diyos. Sinabi ni Jesus, "But you will receive power once the Holy Spirit comes upon you. You will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth." Ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo. Ang katawan ko ay templo rin ng Espiritu Santo. At bilang isang tao, hindi ako nabubuhay para sa sarili ko lang. Ang Espiritu Santo ang siyang gumigising sa akin sa araw-araw, na siyang parati kong kasama, na nagbibigay ng buhay sa akin. Kung kaya sinabi ng Panginoon, "Do not fear, have courage, for I am with you always. I will never leave you nor forsake you." Ang Holy Spirit na nasa katawan ni Jesus ay siya ring iisang espiritu na nasa aking katawan na sa buong sangkatauhan, ay ang nag-iisang espiritu at amang espiritual at Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. At ang hindi mo tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang iyong katawan, at hindi mo kilalanin ang Espiritu Santo sa puso mo na siyang amang espiritual ng iyong kaluluwa, mamamatay ka gawa ng kasalanan. Gawa ng kasalanan, nahihiwalay ang kaluluwa mo sa Espiritu Santo, at mawawalan to ng buhay. Kung kaya mamamatay ang iyong katawan at kaluluwa, gawa ng kasalanan. At dahil sa kasalanan, ang iyong kaluluwa ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Ang layunin at misyon ni Jesus ay hulihin ang bawat kaluluwa, ang bawat tao na tanggapin ang katotohanan sa kanyang mga salita, na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan, at ang Espiritu Santo ay ang siyang lumalang sa ating mga tao. At honestly, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga rebulto santo-santuhan. At nasasabi ito sa Leviticus chapter 26 verse 1. "You shall not make idols for yourselves or erect an image or pillar, and you shall not set up a figured stone in your land to bow down to it, for I am the Lord your God." Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng rebulto na inukit sa kahoy o sa bato na inyong sasambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito ng ating bansa, ang totoong pangalan niyan ay Maharlika. At nung unang panahon, ang ating bansa ay naging tanyag, naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. Maraming mga taga-iba't ibang bansa ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit-kalakal. At ang tawag noon sa pakikipagpalit-kalakal ay barter. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito na nung unang panahon, walang relihiyon sa ating bansa. At ang relihiyon ng Islam ay dinala ng mga manlalayag na pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit-kalakal. Kaya nagkaroon ng relihiyong Islam. Unang dumating ang relihiyong Islam sa ating bansa. Then sa paglipas ng mahabang panahon, noong year 1521, I think March 16, napadpad itong si Ferdinand Magellan na isang manlalayag na utusan ng hari ng Espanya. At si Ferdinand Magellan ang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko at ng rebulto ng Santo Niño. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito na ang inyong lupa ay namuhay sa kadiliman
dahil sinakop kayo ng mga bulaang propeta ng relihiyon ng Romano Katoliko. At inalipin ng Judas na hari ng Espanya ang inyong bansa. Ang pangalang Maharlika, na totoong pangalan na siyang lupang aking hinirang, ang Espiritu Santo ang nagbabahagi nito, dalaking katawan, templo ng Espiritu Santo, tagapagsalita lang ako ng Espiritu Santo. Ang ating bansa, ang totoong pangalan ni Maharlika, at iyan ang lupang hinirang ng Espiritu Santo. Dahil sinakop ng Judas na hari ng Espanya ang ating bansa, na si Philip II, na siyang protektor ng relihiyon ng Romano Katoliko noong unang panahon, ang ating bansa ay namuhay sa kadiliman, sa kahirapan, at pangaalipin ng mga Espanyol. At binura ng mga Espanyol ang pangalang Maharlika at pinalitan nila ng pangalang Pilipinas na isinunod sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Kung kaya nabura ang pangalang Maharlika. At itong sina Dr. Jose Rizal, sina Andres Bonifacio, sina Juan Luna, Antonio Luna, ay nakipaglaban sa mga Espanyol at maging sa mga Amerikano. Dahil nung panahon na yon, sinakop din tayo, pagkatapos ng sakupin ng mga Espanyol, sinakop din tayo ng mga Amerikano. Naglaban ang bansang Amerika at ang bansang Espanya para ariin yung ating lupa. At napakasunduan sa Treaty of Paris na ang magmamaygawa ng ating lupa ay ang mga Amerikano. Kaya ipinagbenta ng mga Espanyol ang ating lupa sa mga Amerikano at inalipin din tayo ng mga Amerikano. Ito yung nasasaad sa kasaysayan na ipinapahayag ko sa inyo sa tulong ng Espiritu Santo na siyang nananahan sa aking katawan, na siyang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to, para magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo. At lumipas ang panahon, nagkaroon tayo ng isang pangulo na ang pangalan ay Ferdinand Edralin Marcos, yung tatay ni Bongbong Marcos. Nung naging pangulo si dating late President Ferdinand Marcos, hindi yan nagpapadikta sa mga pari maging sa mga Amerikano. Itong si Juan Ponce Enrile na Judas at si Fidel Valdez Ramos ay mga mataas ang ranggo ng mga yan sa kapulisan. Binitray nila si dating late President Ferdinand Marcos at nakipagkutsabahan sila kina Cardinal Sin, maging doon kay George Soros na siyang founder ng Open Society Foundation. Si George Soros yung nag-finance sa EDSA Revolution noong 1986 para patalsikin si dating late President Ferdinand Marcos, sa kanyang posisyon at patalsikin sa sarili nating bansa. Itong si Ronald Reagan, sina Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, Cory Aquino, yung sina Lloyd and Nicholas Lewis, ang mga yan nagsama-sama ang mga demonyong yan. Pati yung ng ABS-CBN, dahil si dating late President Ferdinand Marcos, ipinasara niya ang ABS-CBN. So lahat ng mga kalaban ni dating late President Ferdinand Marcos ay siya ring kalaban ngayon ni Tatay Digong, na siyang ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo. Bawat katawan nating mga tao, templo ng Espiritu Santo. Wala tayong itatago sa Espiritu Santo dahil siya yung lumalang sa atin. So, hindi ka pwedeng magsinungaling sa Espiritu Santo. Honestly, nung si Peter, kung binasa nyo ang Biblia, sinabi ni Peter kay Ananias, bakit ka nagsisinungaling sa Holy Spirit, sa Espiritu Santo? Itong si Ananias, dahil hindi niya naunawaan ang kanyang katawan ay templo ng Espiritu Santo, at ang may hawak ng buhay niya ang Espiritu Santo, nanatili pa ring ma-pride itong Judas na si Ananias. So on the spot, sa galit ng Espiritu Santo kay Ananias,
pinatay ng Espiritu Santo si Ananias. Binawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan ni Ananias, kung kaya namatay ang katawan at kaluluwa ni Ananias gawa ng kasalanan. Honestly, si Ananias nasa impyerno ang kaluluwa nun. Dahil hindi yun pinatawad ng Espiritu Santo, dahil sinungaling yun. Kung kaya sinabi ni Jesus na ang sinungaling ay anak ng demonyo. Itong si Juan Ponce Enrile, ang nakipagkutsabahan ngayon kina George Soros. Itong Judas na matanda na to, ang naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos, na siyang magnanakaw, na nangamkam ng kaba ng yaman ng ating bayan. Matagal yan sa Senado, naging president pa yan sa Senado, yung Judas na matanda na yan. Yung matandang yan na si Juan Ponce Enrile ay double-minded. Masarap yung kaharap, pagtalikod, traidor ang demonyong yan. At noong napatalsik si dating late President Ferdinand Marcos, may sinabi si dating late President Ferdinand Marcos na paglipas ng 20 taon, maghihirap ang pamumuhay lalo ng tao sa ating bansa, which is nangyari. Dahil yung mga pag-aari ng gobyerno, ipinagbenta ni na Fidel Valdez Ramos. Kaya nakilala si Fidel Valdez Ramos na boy benta. Tapos yung mga tulad ng Meralco, ginawang pribado ni na Cory Aquino na nilathala ko dito sa aklat na to. Yung lahat ng sinasabi ko patungkol kina Cory Aquino at Fidel Valdez Ramos ay nasa sa aklat na to. Dahil yung pangalan ni Fidel Valdez Ramos, naririto din. Yung topic ko dito nakasulat, Corruption is the terror attack of confusion. Yan yung topic ko. Pero nandito yung pangalan nila. Yung putang inang matanda na si Juan Ponce Enrile, putang ina mo, Juan Ponce Enrile. Tingnan mo, narito ang pangalan mong Judas ka. Juan Ponce Enrile. Yung pangalan ni Fidel Valdez Ramos na Judas, Fidel Valdez Ramos, naririto. Pangalan ni President Ferdinand Marcos. President Ferdinand Marcos. Pangalan ni Cory Aquino na impacta, nandito, Cory Aquino. Yung pangalan ni Tatay Digong, naririto, sa aklat na to. President Rodrigo Duterte. Maging yung pangalan ni Leni Robredo, naririto din. Leni Robredo. Honestly, nang ginawa ko tong aklat na to, ang Espiritu Santo ang nanguna sa akin. Siya yung tumawag sa akin para gawin ang aklat na to, para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo at ipahayag kung sino yung mga taong masasama at kung sino yung mga taong demonyo. Dito sa aklat na to, ang beast na pinahayag ko ay si Juan Ponce Enrile at si Fidel Valdez Ramos na naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos. At si Tatay Digong at si former late President Ferdinand Marcos ang silang mga hero dito sa aklat na to. Ang aklat na to ay na-publish noong February 26, 2021 at ang aking publisher, ang pangalan ay Austin Macaulay. At honestly, si Juan Ponce Enrile ngayon ang gumagawa ng katarantaduhan para gipitin si Tatay Digong sa The Hague sa Netherlands. I-reveal ko sa inyo yung katotohanan para mas makita nyo na ang ICC leaders ay connected kay George Soros. Para makita nyo na si George Soros ang mastermind sa pagpapahuli kay Tatay Digong sa mga ICC para dalhin sa The Hague sa Netherlands, at si Juan Ponce Enrile ang naging kakutsaba ni George Soros. Dahil siya ang nagbenta noon kay dating late President Ferdinand Marcos para patalsikin mismo sa kanyang posisyon at sa ating bansa.
Basahin ko sa inyo para malaman nyo ang katotohanan at tinawag tayong lahat para magbahagi ng katotohanan. Ibabahagi ko sa inyo na eto, kayo mismo, hinihikayat ko kayo. I-search nyo to. Itinanong ko kay Google kasi templo ng Holy Spirit ang katawan. Ugali kong makinig sa instinct kapag may sinabi sa akin, lagi kong inaano na sundin. Tinanong ko sa social media, is ICC connected to Open Society Foundation? ICC yung ICC International Criminal Court. Ang sagot sa akin ni Google, yes, the Open Society particularly, its justice initiative has a history of supporting the International Criminal Court, ICC, and its goals including advocating for its reform and strengthening its performance. Ito sinabi to ni Jesus. I will never leave you like an orphan. I will leave you the Holy Spirit as your helper and your advocate, who will remind you all the teachings that I taught you. Ang katawan ni Jesus, templo ng Espiritu Santo. Ang katawan ko, templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa akin at ng karunungan para magbahagi sa inyo ng katotohanan. At yung long-term support ng Open Society Foundations na sa dito, the Open Society Foundations have been actively involved in supporting the ICC for more than 2 decades. So matagal na. Connected yan kay Juan Ponce Enrile. Natatandaan nyo? Itong si Fidel Valdez Ramos, tinulungan daw niya si Tatay Digong para manalo na maging presidente. Nung pinalibing ni Tatay Digong si late President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, itong si Fidel Valdez Ramos ang nanggagalaite sa mga kapulisan kung bakit daw hinayaan na mailibing si dating late President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Pero dahil alam ni Tatay Digong si dating late President Ferdinand Marcos ay naging presidente at sundalo, may karapatan siyang ilibing ang kanyang labi sa libingan ng mga bayani dahil isa siyang bayani. Honestly, itong si Juan Ponce Enrile, siguro bagong namatay itong Judas na matanda na si Fidel Valdez Ramos, sinabi kay Enrile na iganti mo ako sa mga Duterte. Ito yung galawan. So, ang ginawa nitong si Bongbong Marcos, nung nanalo siya, dahil connected niya si Bongbong Marcos sa pork barrel nagkaroon ng issue ng tungkol sa pork barrel. Nakasuhan niya si Juan Ponce Enrile ng plunder. So, itong Judas na matanda, inano ba niya si Bongbong na siya yung kuhanin na Chief Legal Counsel na maging advisor. Itong putang inang matanda na to, na si Juan Ponce Enrile, dahil naging advisor siya ni Bongbong Marcos, lahat ng mga itinalaga ni Tatay Digong na mabubuti, na magagaling, na leader, pinagtatanggal yan ni Juan Ponce Enrile. Si Juan Ponce Enrile mismo ang gumagawa ng katarantaduhan. Dahil bangag itong si Bongbong Marcos at ang advisor niya si Juan Ponce Enrile, so si Juan Ponce Enrile ang nagmamanipula ng politika sa ating bansa sa tulong ng mga dilawan. Nina Maria Ressa, yung ng ABS-CBN, ng GMA, lahat ng mga media sa ating bansa, ang GMA at ang ABS-CBN, ang Inquirer, putang ina ninyo, mga mukha, lahat kayong pera. Tinapalan kayo ng pera at pera ang sinamba nyo. Putang ina ninyo kayong mga newscaster. Putang ina ninyo, ang katawan nyo, templo ng Espiritu Santo. At hindi kayo makakaligtas
sa Espiritu Santo. Alam ng Espiritu Santo, ang niloloob ng puso nyo ay wala sa Kanya, kundi nasa demonyong si Satanas. Kaya pinagkakaisahan nyo ngayon si Tatay Digong. Pero hindi nyo nalalamang mga ulupong kayo na mga putang ina ninyo na yung katawan ni Tatay Digong, templo ng Espiritu Santo. At ang una nyong winawalang hiya ay ang Espiritu Santo. Itong human rights, putang ina mo, yung mga ng leader sa human rights, putang ina ninyo. Eto ha, tinanong ko to, i-google nyo. Is Open Society Foundation connected to human rights? Anong sagot ni Google? Yes, the Open Society Foundations founded by George Soros are deeply connected to human rights, focusing on promoting justice, equity, and human dignity through funding and advocacy for independent groups working on these issues. Mga putang ina ninyo, mga human rights, mga hayop kayo. Titirahin nyo si Tatay Digong about EGK, putang ina ninyo, nandito sa aklat na to. Pakita ko sa inyong mga hayop kayo. Sinasabi nyong EGK, nandito yung EGK, tinakal ko dito. Na walang EGK. Yung EGK, propaganda lang ng mga dilawan. Putang ina ninyo. Nandito yung EGK. Tinakil ko yan. Hayop kayo. Akala nyo, wala dito. Mga hayop kayo. Saan bang tapat ko nilagay yun? EGK. Yung EGK din. Tang ina ninyo. Nang sinabi ko doon sa EGK na sinasabi nyong mga hayop kayo ay propaganda nyo lang yon. O putang ina ninyo. Andi ng EGK. Extrajudicial killings. About extrajudicial killings. Putang ina ninyo. Nandyan sa taas oh. Andyan. Putang ina ninyo. Kayong mga dilawan, mga putang ina ninyo, ginagamit nyo pa yung si Kian de los Santos de los Reyes. Putang ina ninyo, mga dilawan kayo. Ginagamit nyo yung katawan ng bata na yon, yung pangalan niya. Yung katawan ng batang yon, templo ng Espiritu Santo. Kayong mga demonyo, kayong mga dilawan, kayo, Bam Aquino, putang ina ninyo, Risa Hontiveros, Leila de Lima, Trillanes, putang ina ninyong lahat. Ginagamit nyo yung bata, yung katawan ng bata at pangalan ng bata, at sinasabi nyo kabilang sa extrajudicial killing. For political interest, mga putang ina ninyo. Hindi nyo alam na hayop kayo, na hindi nyo kayang linlangin ng Espiritu Santo na siyang may pag-aari ng katawan nung bata na ginagamit nyo, na si Kian. At kayong mga hudas, ikaw Leila de Lima, putang ina mo ka, kumabit-kabit ka pa. Nagpasayaw-sayaw ka pa doon sa sa bilangguan. Nagaano ka ng droga. Hindi mo kayang itago yan sa Espiritu Santo, putang ina mo, Leila de Lima. Mga kampon lahat kayo ng kadiliman. Nasasaad sa banal na kasulatan. Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world, and against the spiritual wickedness in high places. Putang ina ninyo! Ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng demonyo. At kayong mga pare, mga putang ina ninyo, hubarin nyo yung abito nyo. Dahil hindi kayo nakahihigit sa Espiritu Santo. Hindi kayo ang may pag-aari ng buhay nyong mga ulupong. Binabalaan ko yung ICC leaders. Putang ina mo. Tamo ko, Akane o Akage. I-release nyo si Tatay Digong with the power of the Holy Spirit, malulupig kayong lahat. Sinasabi ko sa inyo. Dahil ang katawan ninyo, lahat ay templo ng Espiritu Santo at putang ina ninyo. ICC leaders, connect ka kay George Soros. Ang putang na si George Soros, eto ang sinabi niya ha. Yung the war on drugs si Tatay Digong,
is a failure. Putang ina mo, George Soros. Hayop ka. Yung katawan mo, templo rin ng Espiritu Santong putang ina mo. Ang may hawak ng buhay mong hayop ka, George Soros, ay ang Espiritu Santo at hindi ang sarili mo. Hindi yung Papa ng Romano Katoliko, putang ina mo, yung Papa ng Romano Katoliko. Malapit na yung matigok. Putang ina ninyo. Eto ha, tinanong ko din yung World Health Organization. Putang ina ninyo. Is World Health Organization connected to Open Society Foundations? Tinanong ko yan. Ang sagot, World Health Organizations connected to Open Society Foundation, a grant-making network founded by George Soros, has supported projects related to public health and the World Health Organization's WHO. They are separate entities with distinct missions. Putang ina ninyo kayo World Health Leaders. Putang ina ninyo. Ano sinabi ni George Soros? George Soros wants to legalize the marijuana on drugs. Maging medisina. Putang ina ninyo. Ang droga, nakakaiga ng utak. Sinabi ng Panginoon, huwag mong kakainin ang katawan, ang laman at dugo ng iyong kapwa dahil mamamatay ka. Putang ina ninyo kayong mga adik. Marami kayong ginagahasa ng mga inosenteng tao. Pagkatapos yung gahasain, pinapatay nyo. Mga putang ina ninyo. Yung katawan ng tao na ginahasa nyo, templo yun ng Espiritu Santo. At sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo, wawasakin ko rin. Putang ina ninyong mga adik. Pag namatay kayo, wala kayong puwang sa langit. Mga putang ina ninyo. Yang pulis na si Anyo, na naghudas kay Tatay Digong, yan si Tore, yung isa pang Chudoro ba yun? Yung putang na yun, yung mga pulis kayo, mga pulis kayong pulpol, mga putang ina ninyo, yung katawan nyo, templo ng Espiritu Santo. Mga putang ina ninyo, dito sa lupa, kung inaakala nyo kayong mga Diyos at Hari, mga putang ina kayo, yung katawan nyo, templo ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ang Diyos, hindi ang sarili nyo. At bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, kaya ako naging matapang at prangka ay dahil ang Espiritu Santo ang nagbigay sa akin ng autoridad na magsalita para murahin kayong mga ugok, kayong mga ulupong, mga putang ina ninyo, masusunog kayong lahat. Ito yung sinasabi ni Jesus, the parables of the weeds. Noong ang Panginoon ay naghasik ng kanyang kabutihan, napadpad yung demonyong si Satanas. Ang demonyong si Satanas ay si Ferdinand Magellan na nagdala ng relihiyong Romano Katoliko. Gawa kay Ferdinand Magellan, namuhay sa kadiliman yung ating bansa, sinakop ng mga Espanyol, at inari ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Kaya binura yung pangalang Maharlika. Pero ito, sinabi to ni Tatay Digong nung Pangulo pa siya. Natama talaga si dating late President Ferdinand Marcos na dapat nang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo dito sa mga nasyon na nanakop sa atin. Yung pangalang Pilipinas, nanggaling yan sa Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Kailangan nyo nang burahin yan dahil ang Panginoon ng Espiritu Santo hindi nalulugod na palitan mo ng pangalan yung kanyang lupang hinirang. Kaya kailangan yung ibalik yan, yung pangalang Maharlika. At yung putang inang simbahan ng Romano Katoliko, kailangan yung durugin yan. Dahil hindi nalulugod ang Espiritu Santo na sumasamba ka sa rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan, wala yang kapatawaran. Itong si Enrile, ang putang na ito, may nakasulat pa dito eh. Ito. Itong October 4, 2024. Aba, na-acquitted ang demonyo sa kaso niyang plunder. Kasama yung kanyang kabit na si Gigi Reyes. Mismo ang asawa mo, napanood ko to, na yung si Cristina Castañer, Ponce Enrile,
nung ini-interview siya, sinabi niya na si Gigi Reyes ay kabit mong putang ina mo ka, Juan Ponce Enrile. Putang ina mo, Juan Ponce Enrile. Gusto ko lang i-remind sa yung hayop kang Judas kang ulupong ka. Yung katawan mo, templo ng Espiritu Santo. Hindi nalulugod ang Espiritu Santo, nagbabuyin mo yung katawan mo sa kamunduhan at kalaswaan. At yung asawa mo, alam ko na kung bakit ka nakipagkutsabahan kay putang ina, kay Cardinal Sin para patalsikin si dating late President Ferdinand Marcos. Kasi yung asawa mo si Cristina Castañer Ponce Enrile has served as the Philippine Ambassador to the Holy See. Putang ina nyo, anong Holy See sinasabi nyo? Walang Holy See, walang Holy Door na itinuro si Jesus. Ang tinuro ni Jesus, Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang pinakikilala niya na Holy Father. Putang ina mo, Enrile, patay kang hayop ka. Lahat ng mga tao sa ating bansa, ginigising ko ang inyong diwa, ang inyong espiritu. Natanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan. Yung lahat ng mga anti-Duterte, mga anti-Kristo kayong mga putang ina ninyo. Lahat ng mga anti-Duterte na nagwawalang hiya kay Tatay Digong, hindi si Tatay Digong ang inyong unang winawalang hiya. Ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan niya. Kailangan yung palayain si Tatay Digong kung ayaw nyong madurog ang kaluluwa nyo sa impyerno. Putang ina mo, Enrile, patay ka na. Kahit saan ka magtagong lupalop na hayop ka, hindi ka makakaligtas sa Holy Spirit. Dahil yung katawan mo, templo ng Holy Spirit. Kung nasaan ka man ngayon, alam ng Holy Spirit, alam ng Espiritu Santo, dahil siya yung may pag-aari ng iyong katawan at kaluluwa. Pag namatay kang putang ina mong matanda ka na ng tuluyan, alis dito sa lupa, buhay ka pa man, patay na ang kaluluwa mong putang ina mo. Patong-patong na yung kasalanan mo. Ang katawan mo, pag binawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan mo, patay ka na rin putang ina mo ka. Sa dami ng kasalanan mong ginawa sa Espiritu Santo, hindi lang sa nanlilinlang mo yung mga tao para patalsikin si dating late President Ferdinand Marcos at sabihin yung diktador si dating late President Ferdinand Marcos. Putang ina ninyo, Juan Ponce Enrile. Kayo ni na George Soros ang diktador. You will reap what you sow. Dahil kayo ang mga Judas, mga ulupong, mga alakdan na dapat dinudurog ang inyong mga ulo. Putang ina mo, Enrile, mamamatay ka. At lalapitan ka na ni kamatayan. Honestly, kung saan ka man nagtatago ngayon, lilindulin ng Diyos ang lupa, lalabas ka sa iyong lungga, at kapag hindi ka lumabas sa iyong lungga, maiipit ka ng lupa. Putang ina mo, Enrile. Enrile, anditong pangalan mo, putang ina mo. Oh, pakita ko ulit sa'yo. Pag namatay ako, eto yung legacy of faith na iiwan ko. Juan Ponce Enrile. Yung kumpadre mong demonyo na si Fidel Valdez Ramos na tinaguri ang boy benta, putang ina mo, pinapaalam lang ng Holy Spirit na yung katawan ni Fidel Valdez Ramos, templo ng Espiritu Santo. At si Fidel Valdez Ramos, si Cardinal Sin, si Cory Aquino, lahat ng mga nagwalang hiya kay dating late President Ferdinand Marcos, nasa impyerno ang kaluluwa niyong mga Judas kayo. Yung Pope, walang Pope na nakakapasok sa langit. Dahil sa langit, ang Holy Father lang at Spiritual Father ay ang Holy Spirit lang. Hindi ang mga pare, hindi ang Pope. Kaya yung Pope nyo, dyan sa Romano Katoliko, yung si Francis,
That is the last Pope. And this year, yung relihiyong Romano-Katoliko, magkukulaps yan. Hindi nyo pwedeng talunin ang Espiritu Santo dahil siya yung may hawak ng buhay nyo eh. Siya yung may hawak ng buhay natin. Traveler lang tayo dito sa mundo. My home is not here on earth. I'm only traveler in this world. My home is in heaven because my soul is the child of the Holy Spirit. And Jesus Christ is the child of the Holy Spirit. And Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Honestly, si Jesus ang sinasamba niya, sa puso niya, yung Espiritu Santo na nasa katawan niya. Ako ang sinasamba ko, na siyang amang espiritual at Diyos, na lumalang sa akin na parating kong kasama yung Espiritu Santo rin. We are in the last days. Si Tatay Digong, ang itinalaga ko dito na isang chosen one, a spiritual warrior. Kaya yung kataas at kayabangan mo in really, na nililibak-libak mo si Tatay Digong, akala mo hindi ko naintindihan yung sinusulat mong Judas ka, at sinusupalpal mo pa ang mga Duterte supporters at yung mga vlogger ng Duterte supporters ay pinahuhuli yung mga putang ina ninyo, ay putang ina ninyo. Juan Ponce Enrile, hindi nyo kayang talunin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nyo, mga putang ina ninyo. Lahat kayo'y mga ulupong. Bibigkisin kayo at susunugin kayo dahil kayo yung mga masasamang damo. Si George Soros, putang ina mo George Soros. Ito ha. Tinanong ko din. Search nyo. Basahin nyo, marami kayong makukuhang information. Is EU Leaders connected to Open Society Foundation? Alam nating lahat ang Open Society Foundation connected dyan kay George Soros. Sagot ng Google. Yes, the Open Society Foundation funded by George Soros have a significant presence in Europe and engage with EU leaders and institutions, particularly in areas like human rights, democracy, and civil society, do their funding and activities have faced scrutiny and criticism. Well, gusto ko lang pabatid sa inyo na yung si George Soros, ang global manipulator dictator. Yung putang inang matanda na yan ang nagpinan sa EDSA Revolution noong 1986 na nakipagkutsabahan kina Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos para pabagsakin ang rehime ni dating late President Ferdinand Marcos. Ang katawan ni dating late President Ferdinand Marcos, templo yun ng Espiritu Santo. At alam lahat ng Espiritu Santo kung anong mga pinaggagawa nyo kay dating late President Ferdinand Marcos. At yung lahat ng ginagawa nyo ngayon kay Tatay Digong, ang human rights, ICC, ang Open Society, kayo Enrile, kayong mga pulis na nakipagkutsabahan, kina Juan Ponce Enrile, putang ina ninyo. Kayo Tore, putang ina ninyo, yung mga kaluluwa nyo, Rimulya, putang ina mo Rimulya. Ang katawan nyo, templo ng Holy Spirit, hindi nyo kayang linlangin ng Holy Spirit at hindi nyo kayang talunin ng Holy Spirit dahil siya yung may hawak ng buhay nyo. Putang ina ninyo, masusunog kayo sa impyerno. Lahat ng tao makinig sa ating bansa, gumising kayo sa katotohanan. Templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan. At ang may hawak ng inyong buhay ay hindi ang rebolto, santo-santuhan na dinala ni Ferdinand Magellan. At lalong hindi ang mga pare. Dahil ang mga pare, ang Diyos na mga yan ay talagang totoo yung sinabi ni Tatay Digong. Stupid at walang common sense. Dahil hindi alam ng mga pare na ang may pag-aari ng kanilang katawan at kaluluwa ay ang Espiritu Santo. At ang sinasamba nilang Holy Father, yung Pope nila sa Vaticano, sinasamba nila yung mga rebolto, magrosaryo daw, sinasayawan nila ang mga rebolto at kinakantahan nila. Hindi naman yun ang lumalang sa sarili nila, kundi mismo ang Espiritu Santo na siyang pinahayag ni Jesus. Putang ina ninyong mga pari kayo, tanggalin yung lahat ng abito nyo. Putang ina mo Enrile. Yung kataasan mo, putang ina mo ka, ibababa ka ng Holy Spirit. Si Tatay Digong, itataas siya ng Holy Spirit. Lahat tayo hiram lang ang buhay natin. Ang may hawak ng buhay natin ng Holy Spirit. Putang ina mo,
Juan Ponce Enrile, patay kang hayop ka. Mamamatay ka. Mamamatay ang katawan at kaluluwa mong putang ina mo at maglalangoy ka sa impyerno. Dahil hindi mo tinanggap ang katotohanan sa mga aral ni Jesus sa templo ng Espiritu Santo ang iyong katawan. At hindi mo kinilala ang Espiritu Santo ang siyang may pag-aari ng iyong katawan at kaluluwa ang siyang may pag-aari ng iyong buhay. Putang ina mo, putang ina mo, putang ina mo, Enrile, patay ka na. Nawa sa mga tao na makakapanood ng aking video, sa mga supporter ni Tatay Digong, huwag kayong matakot. Ang katawan nyo ay templo rin ng Espiritu Santo. At ang bawat katawan natin, pag pinagbuklod yan ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ang maghahari. Hindi itong mga ulupong. Hindi sina Juan Ponce Enrile. Hindi sina Rimulya. Hindi sina Anyo. Hindi si Bongbong. Hindi yung mga kaparian. Ang Espiritu Santo ang maghahari. Yan yung ebanghelyo na pinapahayag ng Espiritu Santo sa aklat na to. Na tanging ang Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan ang dapat nating sambahin, kilalanin na ating Diyos at ang mga espiritual. Dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ibahagi nyo itong aklat, ang aking video, para maliwanagan din ang ibang mga tao dito sa buong mundo na kilalanin nila ang Espiritu Santo ang nag-iisang Holy Father. Hindi ang Papa ng Romano Katoliko. Bilang na yung araw ng Papa ng Romano Katoliko. Hindi magtatagal, babawin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan ng Judas na yun at mamamatay yun. Dahil sinungaling yun at kampon yun ni Satanas. Isa yung Antikristo na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Holy Father na dapat lang nating kilalanin na ating Diyos at amang espiritual dahil siya yung may pag-aari ng ating buhay na siyang gumigising sa atin sa araw-araw. The evolution of human's life has come from the Spirit of the Holy Spirit that is indwelling in our midst. Sorry. This is why sinabi ni Jesus, the coming of the kingdom of God is not something that you can observe. Nor will people say, here it is, or there it is. Because the kingdom of God is in our midst. Nasa sa atin. Ang presensya ng Espiritu ng Panginoon ay nananahan sa ating katawan dahil siya yung nagbibigay ng buhay sa atin. Hindi ang mga rebolto, hindi ang mga santu-santuhan at Diyos-Diyosan, hindi ang mga pare, at hindi ang pera. Honestly, si Tatay Digong, may nire-reveal siyang isa pa ring libro, na yung, I think, The Secrets of Altar, na laging sinasabi niya na basahin nyo dahil nandyan yung totoong baho ng simbahan ng Romano Katoliko. Well, naman sa banal na kasulatan, walang baho na hindi naaamoy at walang itinatago na hindi nalalantad. Itong si Juan Ponce Enrile, kahit hindi mo man aminin na putang ina mukhang matanda ka, alam ng Espiritu Santo na pinagbenta mo na naman si Tatay Digong. Kung anong ginawa mong paghuhudas kay dating late President Ferdinand Marcos, inuulit mo kay Tatay Digong na putang ina mo. Kaya tambak-tambak ang kasalanan mong putang ina mo kang matanda ka sa Espiritu Santo. Na siyang Diyos na may pag-aari ng iyong katawan at kaluluwa. Kaya malulupig ka na bilang ng araw mo. Putang ina mo, Enrile. Hindi ko talaga mapigilan ng galit ko sa iyong putang ina mong matanda ka dahil ikaw ang pinakademonyo na ipinahayag ko sa aklat na to. Parehas kayo ni Fidel Valdez Ramos. Mga bis kayo. Kayo yung mga ulupong, mga Judas na katulad ni Judas Iscariot. Putang ina ninyo. Magrepent na kayong mga tao na sumasamba sa mga rebolto at santo-santuhan, magrepent na kayo, tumalikod kayo sa simbahan na yan. Dahil mamamatay ang inyong katawan at kaluluwa sa oras na bawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa nyo, hindi kayo makakapasok sa langit. Dahil hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo at hindi kayo kikilala ng Espiritu Santo na anak niya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!